Noong gabing iyon sa Sablayan Penal Colony, ang bilanggo ang tinaguriang Alcatraz ng Pilipinas, ay nababalot ng manipis na hamog ang paligid. Samantala, ang mga alon mula sa dagat ay walang humpay na humahampas sa mga batuhan sa dalampasigan. Sa likod ng mga kinakalawang na rehas, tatlong bilanggong hinatulan ng bitay dahil sa kasong plunder at korupsyon na nagkakahalaga ng 800 bilyong piso mula sa pagpupuslit ng iligal na droga ang nagpaplano ng kanilang pagtakas, isang planong ilang buwan na nilang inilihim. Ang kanilang mga katawan ay payat at ang takot ay nakaukit sa kanilang mga humpak na mukha. Ang isa sa kanila ay isang dating tycoon o negosyante na dati namumuhay sa luho. Ngunit ngayon ay mahigpit na hawak ang piraso ng kawad na binalot sa retaso upang hindi lumikha ng ingay kapag binaluktot ang bakal. Ang ikalawang bilanggo, isang tusong fixer, ay panay ang tingin sa guard tower. Sinisiguro niyang ang ilaw ng searchlight ay hindi nakatutok sa kanilang pasilyo. Samantala, ang ikatlong bilanggo, ang utak o mastermind ng malawakang korupsyon, ay nagangalit ang ngipin habang nakatingin ng malamig. Tila wala nang makakapigil sa kanya. Alam nilang ang hatol na bitay na ibinaba ng korte ay hindi na mababago. Dalawa lang ang pagpipilian, maghintay ng kamatayan sa harap ng firing squad, o itaya ang buhay para tumakas ngayong gabi. Naninikip ang kanilang dibdib sa takot. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Ngunit ang kagustuhang mabuhay ay mas matindi kaysa sa sindak na harapin ang dulo ng baril sa araw ng akusasyon. Ang sablayan noong gabing iyon ay naging saksi sa desperadong hakbang ng tatlong taong nais hamunin ang tadhana. Ang katahimikan ng bilangguan ay dahan-dahang nabasag mula sa madilim na pasilyo. Ang tatlong bilanggong sangkot sa 800 bilyong pisong korupsyon ay nagmamadaling humakbang. Ang tunog ng kanilang mga tsinelas na kumikiskis sa lumang sementadong sahig ay lumikha ng mahinang ingay, ngunit sapat na para gambalain ang katahimikan. Bawat hakbang nila ay puno ng pangamba, tila ang tibok ng kanilang puso ay mas malakas pa kaysa sa kanilang mga yapak. Alam nilang tumatakbo ang oras at bawat sandali ay mahalaga. Sa kanilang isipan, ang imahe ng firing squad ay patuloy na gumagambala sa kanila. Ang liwanag ng umaga, ang pagkasa ng mga baril, at ang putok ng bala nakikitil sa kanilang buhay, ang mga alalahaning ito ang nagtulak sa kanila upang maging lalong desperado. Ang pagtakas ngayong gabi ay hindi lang tungkol sa paglaya mula sa sablayan. Ito ay tungkol sa paglaban sa kapalaran, sa pagpapaliban ng kamatayan. Kahit man lang isang araw pa. Isa sa mga bilanggo ang lumingon upang siguraduhing walang gwardiya na nakasunod. Bilisan nyo, huwag kayong hihinto, bulong niya sa garalgal na boses. Hingal na hingal sila, ngunit ang takot ay nagbigay ng lakas na hindi nila akalaing mayroon sila. Bitbit nila ang maliliit na sako, bayong, na mahigpit na nakatali, naglalaman ng mga natitirang yaman mula sa korupsyon na naipuslit nila sa loob ng kulungan sa tulong ng mga maruruming koneksyon sa labas. Ang sako na iyon ay tila simbolo ng kasakimang hindi namamatay, kahit na nasa bingit na sila ng kamatayan. Lalong naging maigting ang sitwasyon nang makalapit sila sa pader na may barbed wire. Diretso ang kanilang tingin, mabilis ang taas-baba ng dibdib, at nanginginig ang mga daliri habang naghahanap ng siwang upang makaakyat. Alam nilang baliw ang peligrong ito. Ang mga asong bantay ay maaaring sumalakay anumang oras. Ang searchlight ay maaaring humagip sa kanila, at ang mga baril ng mga otoridad ay pwedeng pumutok ng walang awa. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang paniniwalang gumagabay sa kanila. Ang gabing ito ang guhit na naghihiwalay sa huwad na kalayaan at tiyak na kamatayan. Gayunpaman, ang mga nagmamadaling hakbang ay hindi laging maayos. Mula sa kadiliman, ang tunog ng tuyong sanga na naapakan ng paang nakatsinelas ay lumikha ng malutong na tunog. Sa tingin ay maliit na bagay lang, pero sa loob ng penal colony, kahit gaano kahina ang ingay ay maaaring maging hudyat ng kamatayan. Isang gwardiya na nagpapatrolya ng gabing iyon ang biglang huminto. Tinusok niya ang kanyang pandinig, sinusubukang makiramdam. Ilang segundo ang lumipas, ang ilaw ng kanyang flashlight ay tumagos sa dilim ng gabi, humagod sa mataas na pader, at tumama sa anino ng tatlong bilanggong tumatakbo. Hoy! Sino yan? Sigaw niya sa malakas na tinig. Nanigas ang tatlong bilanggo. Namutla ang kanilang mga mukha. At nang walang pag-aalinlangan, binilisan nila ang takbo. Ang malamig na pawis ay lalong tumulo ng masagana. Habol nila ang kanilang hininga,
tila sasabog ang kanilang mga baga. Agad na pumito ng malakas ang gwardiya, hudyat ng panganib. Sa loob ng ilang segundo, ang tahimik na gabi ay naging magulo. Ang malalaking ilaw mula sa watchtower ay gumalaw ng mabilis. Ang mga asong tracker ay kumahol ng malakas at ang mabibigat na yabag ng mga pulis at jail guards ay papalapit na. Sa ilalim ng liwanag, kitang-kita ang tatlong bilanggo. Ang kanilang kulay kahel na uniforme ay basang-basa ng pawis. Ang kanilang mga mukha ay maputla, ang mga mata ay nanlalaki, tulad ng mga hayop na tinutugis. Ang bakod na may barbed wire na kanilang target ay tila napakalapit na, ngunit tila isa ring pader ng kamatayan na handang pumunit sa sinumang sumubok lumagpas. Alam nilang bawat hakbang patungo sa bakod ay hindi na lang basta pagtakas, kundi huling sugal ng kanilang buhay. Tigil! Itaas ang mga kamay. Ang malakas na boses ng isang pulis ay umalinggaw sa hangin, yumanig sa gabing dating tahimik sa sablayan. Ngunit tila nabingi ang tatlong bilanggo. Imbes na sumuko, lalo pa nilang binilisan ang pagtakbo buong lakas patungo sa nagtataasang barbed wire sa kanilang harapan. Ang spotlight ay nakadikit sa kanilang mga katawan, nakakasilaw sa mga mapuputla at pawisan nilang mukha. Ang puso nila ay tumitibok ng mabilis na parang sasabog. Isa sa kanila ay nakaapak pa ng matalim na bato dahilan para dumugo ang paa. Pero hindi nila ininda ang sakit. Para sa kanila, mas magaan ang sakit na ito kaysa humarap sa firing squad kinabukasan. Sa likuran, ang kahol ng mga aso ay palapit ng palapit, humihiwa sa gabi tulad ng tambol ng digmaan. May sumisigaw. Ang yabag ng mga combat boots sa lupa ay lalong nagpadagdag sa panik. Ang bakod na barbed wire na dati tanawin lang araw-araw, ngayon tila huling lagusan patungo sa kalayaan. Kahit puno ng sugat, kahit maaaring magdala ng mas maagang kamatayan, isang malakas na putok ang biglang bumasag sa hangin. Ang unang putok ng baril ay umalinggaw sa pagitan ng matataas na pader ng bilangguan. Ang mainit na bala ay mabilis na tumagos sa dilim at tumama sa binti ng isa sa mga bilanggo. Ang kanyang hiyaw ay mahaba at matinis, dahilan para mapalingon ang dalawa niyang kasama sa takot. Ang katawan ng bilanggo ay sumuray-suray at bumagsak sa matigas na lupa. Dugo ang agad na bumasa sa kanyang luma at gusgusin na unipormeng kahel. Naging magulo ang lahat. Sinubukan ng dalawang kasama na hilahin ang kanilang kaibigan. Nanginginig ang kanilang mga kamay, hinihingal. Ngunit ang takot ay mas malaki kaysa sa natitira nilang lakas. Bangon! Pare, kailangan nating bilisan, sigaw ng isa sa kanila sa garalgal na boses. Ngunit ang binting tinamaan ng bala ay hindi na kayang tumayo. Ang ilaw ng searchlight ay nakatutok sa katawang nakahandusay. Ipinapakita nito ang tunay na pagdurusa ng isang tao na ginigiling ng bakal na batas ng penal colony. Ang kanyang hiyaw ay naririnig pa ring nagmamakaawa, umaaray. Ngunit ang mga pulis ay hindi na nagbigay ng awa. Nang gabing iyon, isang mainit na bala ang gumuhit ng hangganan sa pagitan ng pag-asang makatakas at mapait na katotohanang walang sinuman ang makakatakas ng ganoon kadali mula sa islang bilangguan. Naghari ang panik. Ang dalawang bilanggong nakatayo pa ay nalagay sa alanganin. Iiwan ba ang kasamang nakahandusay sa sariling dugo o hihilahin ito na magpapabagal sa kanilang pagtakas? Sa mga segundong iyon ng kaguluhan, ang survival instinct ang nanaig sa kanila. Biglang, bang! Ang ikalawang putok ay muling humati sa gabi. Tumembos ang sumunod na bala sa paa ng bilanggong sumusubok tumulong. Pumulandit ang dugo, bumasag ang hiyaw sa katahimikan. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, lumikha ng alikabok na humlo sa sariwang dugong umaagos. Ngayon, isa na lang ang natitirang nakatayo, ngunit nanginginig tulad ng isang hayop na nasukol. Ang mata ng huling bilanggo ay mailap, puno ng galit at kasabay nito'y takot. Ang hininga niya ay mabilis, taas-baba ang dibdib, ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit na sako ng maruming pera. Tila mas mahalaga pa ito kaysa sa sarili niyang buhay. Sinubukan niyang humakbang muli, hinihila ang paalam pa sa katawan ng mga kasamang wala ng lakas. Subalit, ang tunog ng pito, kahol ng aso, at sigawan ng mga pulis ay lalong sumikip sa kanyang dinaraanan. Ang spotlight ay nakadikit sa kanyang katawan kaya't wala nang mapagtaguan. Alam niyang bawat segundong natitira ay paghihintay na lang sa susunod na baling tatagos sa kanyang katawan anumang oras. Sa likod ng matataas na pader, lalong naging nakakapangilabot ang gabi.
2 bilanggo na ang nakasubsob sa lupang binaha ng dugo. At ang isa pa ay anino na lamang ng takot, nakatayo sa pagitan ng nakamamatay na barbed wire, at ng malamig na nguso ng baril ng mga pulis na nakatitig sa kanya. Nakatayo na lang mag-isa ang huling bilanggo. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Hahabol-habol ang hininga. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang namumutlang mukha. Ang spotlight ay nakatutok mismo sa kanya, kaya kitang-kita ang bawat galaw. Sa likuran niya, ang 2 kasama ay nakahandusay na. Ang isa ay nangingiwi sa binting butas at duguan, ang isa naman ay umuungol habang pilit na iniinda ang hiwa ng bala sa paa. Gayunpaman, sinusubukan pa rin niyang lumaban. Sa hakbang na pasuray-suray pero puno ng kapangahasan, hinilan niya ang paa patungo sa direksyon ng barbed wire. Ang marumi niyang mga daliri ay inabot ang sako ng perang galing sa korupsyon. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang tanging bagay na pinanghahawakan niya sa buhay. Nanigas ang kanyang mukha, mailap ang tingin, tila sinasabing, hindi ako pwedeng mamatay dito. Tumigil ka ngayon din o ikaw ang susunod na tatamaan, sigaw ng isa sa mga pulis. Ang boses ay dumagundong at humiwa sa gabi. Ang nguso ng baril ay nakatutok mismo sa dibdib ng bilanggo. Pero hindi niya ito pinansin. Ang kanyang hakbang ay patuloy pa rin kahit gumigiwang. Bawat hakbang ay tila nakikipagpaligsahan sa tibok ng puso niyang lalong lumalakas. Pagkatapos, bang! Isang warning shot ang pinakawalan. Tumama ang bala sa lupa, dangkal lang ang layo mula sa kanyang paa, nagpalipad ng alikabok at maliliit na bato. Napapitlag ang bilanggo. Nanlaki ang kanyang mga mata, sumuray ang katawan at napaupo sa lupa. Ang kanyang paghinga ay lalong naging magulo. Ang mukha niya ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kamay niya ay nanginginig, hawak pa rin ang sako. Ngunit ngayon, basa na ang kanyang mga mata. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng takot. Luha ng isang taong napagtanto na ang lahat ng plano, lahat ng yaman, lahat ng katusuhan na dati nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, ngayon ay wala ng halaga sa harap ng malamig na nguso ng baril. Lumapit ang mga pulis ng may matatag na hakbang, ang tunog ng combat boots ay nangibabaw sa paligid. Ilang asong tracker ang galit na kumakahol sa likuran nila, handang manakmal kapag gumalaw siya kahit kaunti. Ang bilanggo ay napayuko na lang, tinakpan ang mukha gamit ang kamay na marumi at puno ng dugo at lupa. Nanginginig ang kanyang katawan habang hinihintay ang katapusan. Ang gabi sa sablayan ay muling nabalot ng tensyon. Pero isang bagay ang tiyak, ang huling paglaban ay tapos na. Ang pag-asang makatakas ay isa lamang maikling panaginip na pinutol ng tunog ng mainit na bala na nagsara sa kapalaran ng 3 malalaking kurakot. Ang 3 bilanggong hatol ng bitay ay sumuko na sa wakas. Ang 2 ay nakahandusay sa lupa, ang mga paa ay duguan at nangingiwi sa sakit. Samantala, ang isa pa ay nakaupo ng nanghihina, puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha. Ang sako ng maruming pera na bitbit nila ay nakalapag sa lupa. Basang-basa ito ng talsik ng dugo ng may-ari, naging simbolo ng kasakimang hindi kayang magligtas ng buhay. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis. Nakatutok pa rin ang mga baril. Ang matatalim nilang mata ay hindi kumukurap. Ibaba ang kamay. Huwag susubok na gumalaw, utos ng isang opisyal ng bilangguan. Sa katawang nanginginig, binitawan ng huling bilanggo ang kanyang hawak. Bumagsak ang sako at lumikha ng mahinang tunog. Pero ang bigat ng tunog na iyon ay tila nagtapos sa lahat ng maruming ambisyon na itinayo nila gamit ang nakaunayaman. Agad na pinusasa ng mga otoridad ang kanilang mga kamay isa-isa at kinalagkad ang mga katawang puno ng sugat pabalik sa likod ng rehas na bakal. Ang sigaw ng sakit ay naririnig pa rin, humahalo sa mga daing na unti-unting humihina. Ngunit walang awa noong gabing iyon. Ang Sablayan Penal Colony ay hindi lugar para sa awa, kundi huling tanghalan ng batas na hindi marunong makipagkompromiso. Nang ibalik sila sa isolation cell, ang dugo ay tumutulo pa rin mula sa mga tama ng bala, nag-iiwan ng pulang bakas sa malamig na sahig. Muling tumahimik ang bilangguan. Tanging huni ng kuliglig at hampas ng alon ang naririnig mula sa malayo. Ngunit sa loob ng madilim na pader na iyon, ang 3 taong dating naghahari sa daan-daang bilyong piso ay anino na lamang ng kanilang sarili, walang lakas, nakakulong, at naghihintay ng araw kung kailan ang bala ng firing squad ang tuluyang tatapos sa kanilang buhay.
Nang gabing iyon, ang bilangguan ay tila nagbigay ng aral na panghabang panahon. Ang perang galing sa masama ay hindi kayang bumili ng kalayaan, lalo na ang magpaliban ng kamatayan. Isang mainit na bala ay sapat na upang putulin ang ambisyon ng tatlong kurakot na sumubok labanan ang kanilang tadhana.